Si kapatid na Sister Juby, meron po siya yatang kapatid na nasa Amerika. At ako po ay hininga niya ng tulong dahil ang kanya pong kaparaanan na ginagawang paglilingkod sa Panginoon ay through evangelism po. Meron po siyang mga daily chapter and verses na tinuturo ng kanilang babaeng tagapagturo sa kanilang lokal. At pinakiusapan niya po ako na yung English lecture ay akin pong isa sa Tagalog. Kaya po binibigyan niya ako lagi linggo-linggo ng ilang passages at ako po ay sinasalin ko po sa wikang Tagalog dahil ang kanya pong mission ay ibahagi ang Tagalog version ng mga lecture na yun doon po sa mga Pilipino na hindi daw marunong masyado ng English. So ako po ay pumayag na isa Tagalog ko yung mga lecture na yun. At ang kanya naman pong role bilang isang tagapag-share ng Word of God ay binibigay niya po yun at ina-upload niya sa Facebook. Napakaganda pong isang activities niya yun. Si sister naman po, iba ang kanyang kaparaanan ng paglilingkod sa atin. Pagbabahagi ng ilang mga tulong para sa ating mga kapatid. Si Sister Percy at si Sister Ellie naman po ang pangangasiwa ng ating sambahayanan. Ang ilan nating mga kapatid dito, ang ating taga-ingat yaman, tagapagturo kapag po tayo ay may mga... Wala na tayo dito ngayon, Sister, yung sa mga bata po, no? Hindi na naibalik. Kakaunti ang mga bata. Kaunti ang mga 10 siguro, magsisimula sila. Pero wala pa na yung 10. Importante at isang malaking tulong po yan na sisimulan natin ang ating paglilingkod at pagtuturo sa mga kabataan nang sa gayon po ay mamulat ang kaisipan ng ating mga anak. What are the women role in the assembly? Hindi niyo po napapansin ang inyong pagdalo linggo-linggo bilang bahagi ng ating pagsamba ay napakalaking bahagi o role na ginagampanan niyo sa assembly na to. Malinaw po, dito lang po ang paalala natin dito. Hebreo 10:25. Huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Ito po ay applicable sa ating lahat, hindi lamang sa lalaki o sa babae. Gayon din po ang role nyo bilang mga babae. Ang laki po ng inyong impluensya sa inyong mga anak, sa inyong mga kasambahay, sa inyong mga mahal sa buhay, na nadadala niyo po sila dito. Yung inyong pong bahagi dito ay malaking nagagawa upang mag-inspire sa iba pang miyembro ng ating kongregasyon. Women are to assembly as part of the local church. Malinaw po na ito ay inutos hindi lamang sa lalaki, gayon din po pati sa babae. Yung tulong na nabibigay ng bawat kababaihan, pinansyal man po ito o anumang bagay, o ang bagay sa mga banal na isang pag-uutos ay isang malaking role bilang pagdalo sa ating assembly. Women are to give of their needs. Unang Korinto 16:1. Dito po, pinakikita na sa bawat tulong na ginagawa ng bawat kababaihan at kalalakihan para sa ating kongregasyon ay bahagi po ng isang role ng bawat isa. Ano pa ang dapat nyong gawin bilang mga kababaihan? Mas maganda po ang boses ng kababaihan kung tutuusin. Mas nagbibigay engganyo sa amin kapag ang mga babae ay kasama nating umaawit, lumuluwalhati at nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya po kung kayong may kaalaman, may skill kayo sa pag-awit,
huwag niyo pong ipagkait na gamitin sa loob ng kapilya. Pasiglahin po natin ang ating paglilingkod sa pamamagitan ng inyong mga magagandang tingin at ang inyong malilinis na puso upang makasama sa mga awitan upang purihin ang ating Panginoon. Colossians 3:16, mananawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na isukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Oh, again and again, samahan nyo ang lahat ng natin dito. Kaya hindi nyo dapat po ipagkait yung inyong boses. Kung hindi man po sa paraan ng pagtuturo, sa paraan ng pag-awit, kailangan tayo sa loob ng kongregasyon. Woman can help in the area of edification. Sa Ephesians, woman can also be in the area of evangelism. Sino po ba ang sinusunod ng ating mga anak? Sino po ba ang modelo ng mga bata? Hindi po ba't kadalasan ang nanay? Ang nanay ang laging unang-unang tinitignan ng kanilang mga anak. Kaya kung ano ang nakikita sa ina, yun ang sinusunod ng kanyang mga anak. So, by edifying yourself or pagpapakita na kayo isang tunay na mananampalataya, yun ang gagayahin po ng ating mga anak. Kahit sa kayo po ay nasa tahanan. Kaya malaki ang impluwensya po ng ina, ng kababaihan, ng kapatid na babae, ng kaibigang babae, para maghikayat na makasama po sila sa paglilingkod. Pansinin niyo po, kapag wala ang nanay, wala ang bata, at wala po ang ating mga bata ngayon dito, kasi wala yung nanay. Si tatay lang ang pwede sumamba. Pati ang bata, pag hindi pwede sumamba ang nanay, hindi rin sasama ang bata. Pag tinamad na po ang kababaihan, ano na ang mangyayari sa mga anak? Tatamarin na rin po.